Today, hindi na tayo sa ilalim ng biyaya. No? So, ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong araw na ito is ito ay pinamagatan nating nailing to the cross. No? Ang kautusan. No? So, he nailed it to the cross. No? So, sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7, aking babasahin ang ating mga unang mga talata na ating bubuksan. I hope na mayroon tayong mga Bible na kapag nabuksan ninyo itong ating topic na ito, hopefully na mayroon kayong mga Biblia sa harap nyo at inyong isulat para hindi na natin kailangang balikan. In Colossians chapter 2, verses 6 to 7, verse 6, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Tandaan natin si Pablo ay hindi lamang iisang grupo ang kanyang kausap nung siya ay kasalukuyang nasa ministeryo noon during his earthly ministry ni Paul. Hindi lamang iisang grupo ang kanyang kinakausap. So in his early stage, ang mga Hudyong kumilala sa biyaya ng kaligtasan, sariwa pa sa kanila na sila ay nasa ilalim ng kautusan. Of course, bago dumating ang biyaya ng kaligtasan, ang mga Hudyo, ang kanilang nalalaman ay ang pagsunod sa kautusan. So, during his early stage of his ministry ni Pablo, dala pa nila yung ganitong tradisyon sa kanilang buhay. Bilang isang Hudyo, kailangan nilang sundin yung mga kautusan. So sariwa pa sa kanila na sila ay nasa ilalim ng kautusan. Now, kailangan silang turuan ni Pablo. Of course, hindi lamang sina Pablo, sa bagong pundasyon ng pananampalataya. There is a new foundation of faith na ini-introduce ni Pablo. So, in his early stage ng kanyang pangangaral, hindi nila ito tinatanggap at kailangan niyang turuan itong mga little flock about this new foundation of faith. So in verse 7, ituloy natin yung talata, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ang sabi ni Pablo sa talata, sumagana sa pagpapasalamat. Kung ating mapapansin, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang hindi mapagpasalamat. Totoo lang, madalas nakatingin lamang tayo sa mga bagay na wala sa atin. Kung minsan marami tayong bagay na blessings, pero hindi tayo nakatingin doon. Kung minsan nakatingin tayo doon sa mga bagay na wala. Kaya nalilimutan nating magpasalamat sa mga bagay na ating tinataglay. So, mga bagay na mahigit na mahalaga sa buhay natin, katulad ng ating kalusugan. Ito ay napakahalaga na kahit mayaman ka, kung wala kang mahina ang iyong pangangatawan o mayroon kang nararamdaman sa iyong buhay, hindi ka rin masaya, di ba? So, kailangan nating mapagpasalamat tayo sa Diyos dahil sa ating kalusugan, ang ating kalakasan, ang mga biyayang ating tinatamasa sa araw-araw, upang patuloy tayong mabuhay. So, dapat nating makita ang mga bagay na 'yon. Ang sabi ni Pablo, abounding, ano ba sabi ni Pablo? Sabi niya doon, abounding therewith, o therein with thanksgiving, Kung minsan ang mga taong nagmamalasakit sa atin, ay ating nakakaligtaan, Totoo po 'yun, kung minsan, madalas, hindi minsan, ang mga magulang natin ni minsan hindi nakadama ng malasakit sa atin, Ang kawalan ng respeto sa mga tungkulin ngayon, o nasa tungkulin, Napakaraming mga tao ngayon na hindi sila nagpapasalamat sa Diyos, Dahil sa mga taong kung sino man ang nakaupo o inilagay ng Diyos diyan, Sila ang naglagay diyan sa Romas, siya ang naglagay sa mga taong nakaupo, maging sa ating gobyerno, So, kulang tayo sa respeto sa
sa mga nasa tungkulin ngayon, ano? Sa kabila na sila ay dapat ipanalangin, ano? Tayo ay anong nangyayari? Kumakalaban sa kanila na kung ano ang pinagsasabi natin, instead na tayo ay mag-pray sa Panginoon upang bigyan sila ng karunungan at matuto sila o kung paano sila gagamitin ng Diyos. Ano? Madalas nakikita natin sa mga media, no? Ang mga tao ay nawawalan ng respeto, no? Sa mga magulang, sa mga may kapangyarihan. Ano? Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging malalim, no? Ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. No? At tayo ay maging mapagpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Ano? Hindi lamang dun sa mga bagay na na sa atin, ano, kundi sa lahat ng bagay. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating mga buhay, ano, mayroon tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. No? Ito ay ang pagkakaroon natin ng pag-asa. Yung pag-asa na ating inihintay. Ano? Ito yung tunay na pag-asa na. Ang pag-asang ito, kailanman ay hindi natin makikita, no? Hindi natin makikita sa mga alok ng mundo, no? Sa mga bagay na nandirito, hindi natin iyan mapapantayan. Ano? Ang pag-asang ito ay tanging makikita lamang sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa cross. Ano? Doon tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos dahil sa ating pananampalataya. Tayo ay naligtas dahil sa ating Panginoong Yesus. No? And sabi nung talata sa verse 7, and we rooted and built up in Him. No? Tayo ay nangauugat, ano? At nangatatayo, ano, sa Kanya at nagkaroon ng matibay na pananampalataya. No? So, being rooted and built up in Him, sabi niya, no? Ibig sabihin tayo ay nasa dalawang directions. Ano? Mayroong dalawang proseso ng paglago ng isang mananampalataya pagkatapos na siya ay maligtas. Ano? Pagkatapos na siya ay manampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ano? Ito ay simula nang siya ay naging mananampalataya, mayroong dalawang direksyon ng kanyang buhay sa kanyang paglago. No? Kumbaga sa isang puno, ang Panginoong Yesus ay ang lupa just an illustration or ground, no? Or pundasyon kung saan tayo nakatayo, rooted and build up in Him, no? Sabi niya, no? Kung saan tayo nakatayo. Then ang mga ugat sa atin, katulad sa ugat ng isang puno, going down into the ground of our spiritual life, no? Ito ay lumalalim, no? Kung toro na lumalalim ang halaman, kung toro lumalalim ang ugat niya sa lupa, ito ay lalo siyang tumitibay, ano? Sa kanyang pagkatayo, no? Sa patuloy ng paglalim ng ating mga ugat, tayo ay sumasabay sa paglago ng ating kaunawaan. Sa kaunawaan saan? Sa mga salita ng Diyos at nagbibigay ng katatagan, ano? Katulad ng sinabi ni Pablo sa verse 7, ano? Rooted and built up in Him and established in the faith, no? Upang tayo ay huwag nang maging bata pa, no? Na napapahapay, dito at doon at toss to and fro, sabi no dun sa Ephesians, ano? Sabi niya rito na dinadala sa magkabi-kabilang hangin ng aral, no? Ito yung mga wind of doctrine, no? Ng mga tao, no? At ito ay lalang ng kaaway, no? So, ang salitang toss to and fro and carried away every wind of doctrine, no? Ito ay katulad ng isang halaman, ano? Na hindi pwedeng itumba, no? Dahil mayroon na mayroon ka ng matibay na pundasyon sa iyong kinatatayuan. Tayo kaya sa ating buhay spiritual matibay na ba yung ating pundasyon? Of course, matibay ang ating pundasyon dahil sa ating Panginoong Yesus. Patuloy si Pablo sa talatang ito, no, in verse 8, in Colossians chapter 2 verse 8. Nasa Colossians chapter 2 tayo ng ating tinatalakay. So in verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ, no? Kailangan ding tayong mag-iingat sa larangan ng filosofiya, no?
itong filosofiya na to. Ang ibig sabihin ng filosofiya, it is a love of wisdom. Ito yung mga hinahanap ng mga Griego, no? This Greek, no? Yung mga Griego during the old times, no? May mga filosofiya na nanggaling lang sa tao at hindi sa salita ng Diyos, ano? Ang mga tao ngayon ay patuloy na naghahanap ng solusyon. Ano ba yung hinahanap nilang solusyon? To preserve the entire humanity, no? Nakita ninyo ngayon kung ano-ano yung mga ginagawa ng tao just to preserve life, no? Yung iba, mayroong mga kabuktutan na gagawin at para malesen yung population, no? So anyway, to preserve the entire humanity, no? Subalit ang filosofiya ng tao, ito yung the philosophy of man, ay hindi sapat upang masolusyonan, no, ang lahat ng mga bagay na ito tungo sa pagkabulok, no? Pagkabulok. Anong pagkabulok? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 20, tayo ay napasakop sa walang kabuluhan. So we are bounded by corruption, ano? Ibig sabihin wala nang makakapagpigil nito, no? Dahil lahat ng mga bagay ay napasakop sa walang kabuluhan, ano? Or kasiraan, ano? Subalit mayroon lamang isang solusyon dito, no? Mayroon, ano? Pagdating ng ating sino? Ang ating Panginoong Yesus, no? Sa mundong ito, no? Sapagkat ayusin niya ang lahat ng mga bagay. Mayroong time na there is a restitution of all things, no? So wag nating bigyan ng diin yung restitution of all things, no? At yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 21. In Ephesians chapter nabubulol ako. Naalala ko tuloy ang isang lingkod ng Diyos na ayusin ko daw yung aking pagsasalita dahil ako ay nabubulol, no? So I'm not a public speaker, no? At ako ay sa biyaya ng Panginoon tayo ay nakakapagsalita ng ganito, no? So nauutal ako. Anyway, in Ephesians chapter 1 verse 12, sabi niya that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. In verse 13, let us continue. In verse 13, in whom ye also trusted, no? After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, ito yung ating ebanghelyo ng ating kaligtasan. In whom also after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang ebanghelyo na tinutukoy dito, ito yung gospel, no, na ating bigyang diin, ano, na ito yung sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Tayo ay nanampalataya sa kanyang sa kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, no? That is our gospel in this present dispensation, ano? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya doon, no? There is no other gospel, ano? Liban doon sa ginawa ni Jesus nang siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. And that is our hope. After you believe in that, sabi niya, sabi niya, in whom ye also trusted, no? After that ye heard the word of truth. That is the word of truth, the gospel of your salvation. And that is the gospel in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. So tayo ay naligtas doon, ano? Ang ebanghelyong ito, this gospel, ito ay may kaugnayan sa sinabi ni Pablo sa talatang sa talatang Romans chapter 2 verse 16. In verse 16, in the day when God shall judge the secrets, no, of men by Jesus, no? According to what? According to my gospel, no? Meron palang inangkin si Pablo na to my gospel, ano? Ang salitang my gospel ay 3 times lamang na nabanggit sa mga yung Biblia, no, sa mga scriptures, no? Sa mga sulat ni Pablo, definitely sa mga sulat ni Pablo, no? Ang una ay ang talatang ito na ating nabasa in Romans chapter 2 verse 16. Ang pangalawa ay Romans chapter 16 verse 25. Now to him that is of
power to establish. Yung word na establish. You according to saan? Para tayo ay ma-establish after tayo ay nanampalataya sa ebanghelyong ito, now to him that is of power to establish. Pero itong kapangyarihan na tayo ay patatagin, ano? According to my gospel. Ano ba itong gospel na ito? And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. According to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Ito yung maraming hindi nakakakita dito sa misteryong ito, no? Though they are dispensationalists, madalas hindi nakikita itong term na ito, no? Mystery, no? According to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Today, this preaching of mystery na tinanggap ni Apostol Pablo, no? Ito ay tinanggap ni Pablo sa ating Panginoong Yesus, no? Ay hindi ipinapangaral ng iba. Bakit kaya hindi ipinapangaral? Yun ang tanong eh. Marahil wala sa kanilang kaisipan or marahil na mayroong mga bagay na kanilang hinahanap at hindi nila nakikita, no? So, kung ating i-consider si Pablo sa ating buhay in this present time, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi, ano? Consider what I say, sabi niya sa saan ba yan? Sa Timothy chapter 2 verse 7. And the Lord will give thee understanding in all things, sabi niya, in all things. So, ang iba, hindi nila kino-consider what Paul said, no? Pagkatapos na si Pablo ay maligtas in the road of Damascus, no? Hindi nagtagal tumanggap ng kapahayagan, no? Bakit hindi nagtagal, no? Nang siya ay makakilala sa Diyos, hindi naman automatic, no? Hindi naman ito automatic na siya ay tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos, no? Ang kanyang tinanggap ay pagpapakilala. Sabi niya, sino po kayo? Sabi sa road in Acts chapter 9, sabi ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, siya si Jesus, no? Siya si Kristo, no? Na kanyang inuusig, no? Yun lang ang kanyang revelation sa kanya at that moment of time, no? So, ang kanyang pagpapahayag sa kanya, it is a progressive revelation, ano? So, ang mga sulat na ipinahayag kay Pablo ay mula Romans hanggang Pilemon, ano? Ito yung kanyang mga sulat na ebanghelyo na ipinangaral ni Paul, no? Ito yung mga aral na in connection with the body of Christ, ano? Maraming mga mananampalataya today hindi tinatanggap ang pangangaral na ito ni Pablo. Hindi niya tinatanggap, no? Kahit na malinaw na sinasabi sa kanyang mga salita ng kanyang o sa mga pahina ng kanyang Biblia, no? Ang mga ito ay galing sa Diyos, no? Hindi pa rin nila kinikilala ng iba, no? So, hindi naman lahat, of course. Madalas ang pangangaral ni Apostol Pablo na ito ay hindi tinatanggap ng ibang mananampalataya. Bakit natin nasasabi yun? Kasi merong sinasabi ang salita ng Diyos na very plain pero hindi nila tinatanggap, no? So, which is according to the revelation of the mystery. Itong revelation of the mystery na ito, as I said a while ago, ito ay hindi ipinapangaral ng marami, ano? From Romans to Philemon, ano? Ang ginagawa ng iba, sila ay kumukuha, no, sa mga bagay na nakadaan para sa bansang Israel and trying to impose those doctrines at ilalagay sa kasalukuyang panahon, ano? At ipinapatong doon sa mga itinuturo ni Pablo, no? At ito ay sa pamamagitan ng itong revelation of the mystery na ito from Romans to Philemon, ito ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, no? Bilang ulo ng kanyang katawan, no? So, hindi ito itinuturo, no?
Sa kabila ng misteryong ito ay binabanggit ni Pablo sa mga taga-Epeso, no? In chapter 3, verses 1 to 9, ay marami pa rin ang hindi naniniwala tungkol dito. Sabihin natin itong mystery na ito sa bansang Israel, bansang Israel. Sabihin natin to, pero hindi nila ito iniintindi, ano? Ayaw nilang bigyang pansin, ano? Ang sinasabi ni Pablo about the mystery of the revelation of the mystery. Yung mystery na yon para sa mga bagong hindi pa nakarinig, that mystery in Ephesians chapter 3, it is the fellowship of the mystery in the same body. Yung the same body na yon composed of believing Jews and believing Gentiles. And it was first revealed to Apostle Paul. So, kung basahin nyo ng Ephesians chapter 3, verses 1 to 9, makikita natin na ito ay inahayag una kay Pablo. No? So, 2 Corinthians chapter 5, verse 16. Ituloy natin. Ano? Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Ito pa yung isang bagay na hindi tinatanggap, no, in this present time sa pangangaral ng marami, no. Wherefore henceforth know we no man, no, after the flesh. Yeah, though we have known Christ after the flesh, now, no, yet now henceforth know we him no more. Ibig sabihin, no, bagamat nakikilala namin si Kristo sa laman, sabi niya, ngunit sa ngayon, today, hindi na namin nakikilala siyang gayon, sabi niya, no? Hindi na namin nalalaman ang connection niya sa Israel, ano? Ayon sa laman, nang sila ay nasa ilalim pa ng kautusan. Iyon ang ibig sabihin, ano? Si Jesus, hindi na natin, dahil si Jesus, in physical, siya ay nagministeryo, no, sa mga Hudyo, no, at hindi sa mga Hentil, no. Subalit ngayon siya ay ang bumangon mula sa mga patay, no. So tayo ang nakikilala natin ng ating Panginoong Yesus doon sa kanyang kamatayan, no. Siya ay bumangon mula sa mga patay, no, bilang ulo ng katawan ng Kristo, no, na nakaupo sa kanyang luklukan ng Ama. Ganito natin nakikilala si Jesus ngayon, no. Hindi sa panahon ng siya ay ano ang kanyang klase ng kanyang ministeryo sa mga Hudyo, siya ay nangangaral about the coming kingdom, ano? Pinagagaling niya yung mga may sakit, pinalalayas niya mga inahalinhan ng mga demonyo, yung mga pilay lumalakad as a sign, no? Ito yung mga sign and wonders na nais makita ng ang bansang Israel to prove na siya nga ang kanilang dakilang tagapagligtas na o kanilang magiging hari, no. Ito yung kanilang ninanais ng mga taong ito, no. So tandaan natin, ang mga taong ito, they need physical ano yung tawag dito, yung physical na pruweba, no. So, in 2 Timothy chapter 2, verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, no? My gospel. Ito na yung pangatlo, no? Na si Paul, tinawag niya, meron siyang ebanghelyo na inangkin my gospel na revealed to him by Christ, no? Pagkatapos na maligtas si Pablo, hindi nagtagal siya ay nakatanggap ng pahayag kay Jesus, no? Isang misteryo na hindi ipinahayag sa ibang panahon. Yun sinasabi ko kanina, no? In Ephesians chapter 3 verses 1 to 9. So, hanggang ito ay naipahayag sa kanya ang una, no? Kay Pablo, no? At kaya sinabi niya I speak to you Gentiles, no? Nung ipinahayag sa kanya, nangusap na siya sa mga Gentiles, no? Ngayon, alam na ni Pablo na si Pedro, no, ay nangaral sa mga Hudyo, no? Alam niya, no? Sa mga pagtutuli, no? Ito ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo na si Kristo ang
Mesias ng Israel, no? Ang katagang may gospel ay hindi pagiging, of course, hindi pagiging mayabang ni Apostol Pablo, no? Yung actually sa panahon natin na mayroon nang hindi kumikilala kay Apostol Paul at siya ay itinuturing na siya ay hindi ko alam pero meron na akong na-search na ganyan na they are not believing Paul, no? They set aside Paul. Ang katagang may gospel ay hindi pagiging mayabang ni Pablo, no? Dahil nang isulat niya ang mga katagang ito, he was inspired by the Holy Spirit. Tandaan natin 'to, no? Ayon sa sulat ni Pablo, ang ebanghelyong ito ay may titulong The Gospel of Your Salvation. My Gospel, ano? Ito ang kanyang titulo, The Gospel of Your Salvation, no? In Ephesians chapter 1 verse 13, ito yung binasa natin kanina, no? In whom ye also trusted, ano? Ikaw din, kayo rin ay nanampalataya, no? After that ye heard the word of truth. Pagkatapos na narinig ninyo yung salita ng katotohanan, the gospel of your salvation. May connection yan dun sa sinasabi niya, my gospel, ano? In whom also after that ye believe. Na pagkatapos na ikaw ay manampalataya, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, ay kayo tinatakan. Once na you are sealed, itong salitang ito, ito ay salitang possession, no? You are sealed, no? By the Holy Spirit of promise. Pag-aari ka na ng Diyos, no? At wala nang kapag sinabi nating pag-aari ng Diyos and you are sealed, sino pang kukuha sa inyo? Diyos mismo ang nagtatak sa iyo, no? This gospel is not the Israel's gospel. Ito yung hindi ang ebanghelyo ng mga Israelita, no? The Jewish people, ano? About the gospel of salvation for the Jews, no? Hindi ito, no? Ito ang ebanghelyo ng ating kaligtasan in this present time, no? Na tinawag din ni Pablo na may gospel. Ito makikita natin, no? So, let us continue in Colossians chapter 2 verse 10. And ye are complete, no? In him. Complete, na? Ibig sabihin ng kompleto pagkakulang ka, pag sinabi natin kulang, hindi ka papasa dun sa mga requirements. Kahit saan yan, no? Aalis ka, sabi ko nga na isang araw, kahit ikaw ay tutungo sa ibang lugar, yung mga requirements of documents ay hindi ka kumpleto, hindi ka mabibigyan ng access, no? Hindi ka patutuloyin, no? Which is the head of all principality and power, no? Tayo ay naging kumpleto dahil sa ebanghelyong ito. Yung word na my gospel, naging kumpleto tayo, no? Kapag sinabi natin kumpleto, wala ka nang gagawin, no? Wala ka nang idadagdag. Nagtataka nga lang ako, sa panahon natin bilang isang mananampalataya, in any, hindi ko alam, no? Practices, no? Yung mga word na practices na yan, in our local churches, ito yung mga palatuntunan, no? Which is, sabi nga, nailed it to the cross, no? Mamaya, itutuloy lang makikita natin mamaya, no? So, hindi na kailangan itong mga, wala na tayong kailangan gawin, no? Lahat ng mga yan, Christ nailed it to the cross, no? Wala na tayong kailangan idagdag. When Christ said, complete in Christ, ibig sabihin, ang ating kaligtasan, yung simpleng pananampalataya natin na si Jesus ay namatay sa atin, siya ay inilibing, at ang pag-asa natin na siya ay muling nabuhay, no? Tayo ay naging kumpleto na sa ating buhay, no? So, whatever na mangyari, no? Sa buhay ng isang mananampalataya, no? Sabi niya, tayo ay natatakan, no? Ng Santong Espiritu, no? In whom also ye are circumcised, in Colossians chapter 2 verses 11 to 13, in whom also ye are circumcised, with the circumcision made without hands. Ito, in putting off the body of the sins, of the flesh
by the circumcision of Christ. Let me continue hanggang sa verse 13. Buried with him in baptism, no? Wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Verse 13, and ye being dead in your sins and the uncircumcisions of your flesh, had he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. No? Isa sa malaking katotohanan na tayo ay naging kay Kristo at ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. No? All our sin, yung nakaraan, in this present, and in future. No? Christ, ang sabi niya, forgiven you all, no? Trespasses, ano? Yung ating kasalanan, ano? So, tandaan natin, meron tayong topic, kung gusto niyo, tignan niyo yung word na trespasses is referring, it is a boundary, no? Ibig sabihin ng trespass, sa atin na lang, no? Pag meron tayong boundary, yung fence natin, ano? If someone protrude, no, sa ating property line, ibig sabihin siya ay trespasses, no. So there is a law, no. It is a boundary for Israel. Kailangan doon ka lang, no. Pag lumampas ka doon sa boundary, you are trespass. And the law was given to Jewish people. And the Gentiles people, tayo ay never na nag-trespass because we are not under the law. But ang katotohanan nito, tayo ay parehas ang kalagayan natin sa Diyos. We are all sinners, no? We are all sinners. But we hindi tayo nag-trespass dun sa law, but we are sinners, no? So napakahalaga na makita ang talatang ito dahil tayo ay nagkasala at walang sino mang perpekto, no? Walang perpektong tao na hindi nagkakasala, ika nga ng marami, no? Maraming mga tao na hindi naniniwala sa eternal security, no? Na pwedeng mawala ang kanilang kaligtasan. Sa nakaraan ng aking statement of faith, isa sa mga binanggit ko ay yung eternal security. Ang inyong lingkod, once na you are saved, you are always saved. Minsanan lang yung kaligtasan. Hindi pwede yung ligtas ka ngayon, bukas hindi ka na naman ligtas, no? So, once and for all, nang tayo ay manampalataya doon sa ginawa ni Jesus Christ, tayo ay na-save, no? Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, no? And apart from the works of the law, no? Wala ito, no? Sa kautusan, no? At ngayon, dahil sa biyayang ito, tayo ay nananatili, at nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 5 verse 2. You can read it, no? Sabi niya, sa biyayang ito tayo ay nananatili, at nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian. Remember ang body of Christ, tayong mga bahagi ni Kristo, when God shall appear in His glory, we shall also appear with Him in His glory. When God shall appear, no, in Colossians chapter 3 verse 4, no. So personally, 'yun ang aking rapture, no. Pag nag-appear si Jesus Christ at makita natin, tayo rin ay we shall appear also with Him in His glory, no. So ngayon, after the death of Jesus Christ doon sa krus, mayroon isang bagay na dapat nating maintindihan, no? Mayroon tayong dapat maintindihan. When Jesus Christ, after the death, no, at the cross, no, doon sa cross, no, muli nating balikan, ang mga talatang ito na may kaugnayan sa ating tema, no. In Colossians chapter 2 verses 14 to 15, no. So, verse 14, blotting out the handwriting of ordinances. Alam naman niyo yung mga ordinances, di ba? There are many ordinances. Hindi lang yung dalawang ordinansa natin ginagawa sa church, no? Hindi lang yung baptism, hindi lamang yung Lord's Supper, no? But this is also part of the ordinances, no?
Blotting out the handwriting, by the way, yung pagtalukbong, ano, nung ulo, no? That is part of that's the tradition, ano? And ito yung mga, ang tawag dito, yung gawa-gawa, pati yung washing of, pit washing, ano? Yun ay mga tradition na ginagawa sa bansang Israel, ano? Blotting out the handwriting of ordinances. Blotting out that was against us, no? Which was contrary to us, no? And took it out of the way. Tinanggal niya ito, no? Saan? Anong ginawa niya? Nailing, no? It to his cross, no? Verse 15, and having spoiled principalities and powers, no? He made a shoe, he made a shoe of them openly. Pinakita niya, no? Openly, triumphing over them in it. So, ang salitang pagkasamsam, yung spoil, no? Sa mga pamunuan at kapangyarihan, no? Yun ang talata nating nabasa, no? In verse 15. Ay nabanggit sa mga ebanghelyo, no? In John chapter 12 verse 31, now is the judgment of this world, no? Now shall the prince of this world be cast out. Noong si Jesus ay nandoon sa krus, walang pag-aalinlangan the power of the darkness, no? The power of the darkness ay nagsasaya. Of course, akala nila sila'y nagtagumpay, no? Even Satan, no? Nang siya ay nandun sa krus. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinalakay ang Panginoong Yesus, no? The first time, no? Siya ay salakayin, no? I mean, sila ay hindi nagtagumpay, ano? Maalala pa ba? So, anyway, tuwing ginagawa itong pagsalakay na ito ng kalaban, hindi siya nananagumpay, no? Si Satan, ano? So, maalala ba natin nang siya ay tinukso sa ilang? This is the first time na tinukso ng Diablo, no, ang ating Panginoong Yesus. So, hindi siya nagtagumpay, ano? Hindi siya nagtagumpay. And after 40 days, ano, Satan was left speechless and defeated. Kasi nag-aayuno ang ating Panginoong Yesus at that time, no? 40 days, no? Hindi siya kumakain, no? Nag-ayuno siya, no? Ginawa niyang, sabi niya, gawin niya yung bato ng tinapay, ano? Upang siya ay kumain, ano? So, muli ang kanyang susunod na pagkatangka ni Satanas ay kay Pedro, no? Kailan nangyari yon? Nang sabihin ni Jesus sa kanya na siya ay makakaranas ng pagdurusa. Di ba? Nung sabihin ni Pedro, sabihin ni Jesus Christ kay Peter, no? Siya ay magdaranas o ng suffering, ano? Then ano ang sinabi ni Pedro? May binanggit si Pedro, eh. Hindi mangyayari yan, Lord, sabi niya. Sa madalit salita, sa Matthew chapter 16, 21 to 22, basahin ko, no? From that time, ito yung moment na nangusap ang ating Panginoon Jesus, nag-usap sila ni Peter, ano? From that time forth began Jesus to show unto his disciples, no? How that he must go unto Jerusalem and suffer many things, no, of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. So, nagpakita na ating Panginoon, so sasabihin na sa kanya na siya ay papatayin, no? Magdurusa, no? Ito yung aspeto ng ebanghelyo, no? Tingnan natin sa verse 22. Then Peter took him, no, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, sabi niya, this shall not be unto thee. Masyadong si Peter, ano, yung ang tawag dito, masyadong passive, no? Sasabihin niya na hindi pwede sa iyo ito, Panginoon, hindi ka dapat na hindi ka dapat na mamatay, ano, may pako sa krus.
Hindi galing kay Pedro, no? Tandaan natin, hindi galing yung kay Pedro dahil alam ng Panginoon kaya kanyang sinabi sa kanya, no? Ano kanyang sinabi? But he turned and said unto Peter, hindi si Pedro, no? Kundi, get thee behind me, Satan. Si Satan ang kanyang kinausap, no? That is, hindi si Peter ang nagsabi noon, no? Ang sabi ni Jesus kay Pedro, lumagay ka sa aking likuran, Satanas. Kay Pedro, pero hindi ang kinakausap niya si Pedro. Ang Panginoon ay nangusap kay Satanas. Thou art an offense unto me, sabi niya. For thou savorest not the things that be of God, no? But those that be of men. So, muli si Satanas ay lumayo, no? At ang kapangyarihan ng kadiliman ay lalong sumama. Ito yung mga sequence na linusob si Jesus, ano? When Judas Iscariot ay kanyang pinagkanulo, no? Si Jesus at itinuro sa mga umaaresto sa kanya. Ito yung pinaka malala, no? So, in John chapter 12 verse 31, now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Sa mga sumusunod na pangyayari, makikita natin ang Panginoon ay nakaranas ng masidhing paghihirap. Of course, no? Nakita natin sa mga talata at dalamhati, ano? At ang Panginoong Diyos ay anong ginawa ng Diyos, ng Ama, ng Diyos Ama? Then nagpadala ng mga angels upang siya ay aliwin, no? And then the final words of the Lord was near at hand. Ano 'yon? Yung kanyang final words, no? Was near at hand, no? At ano ang kanyang ginawa? So balikan natin yung Colossians chapter 2 verses 14 to 15. Blotting out the handwriting of ordinances, no? That was against us, no? Which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it, no? Ang salitang spoils ay ginamit sa digmaan, ano? Sa digmaan, no? Yung mga samsam, ano? Ito ang ginawa or is a common practice in Oriental days, no? Sa mga nung panahon, ano? Sa mga panahon ng mga hari-hari, ano? Anong gagawin nila? Ipaparada ang isang nabihag, no? Na hari sa daan, ano? Ipapakita nila sa harap ng mga tao kung saan ang parada, no? Siya ay ihaharap sa gitna ng kahihiyan, ano? Itong haring ito na kanilang nasakop, no? Habang sila ay nagsasaya, no? So ito ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus at kanyang ipinarada, no? Ang mga pamunuan, ano? Spoils, ano? Sabi niya sa talata, having spoiled principalities, no? And powers, no? So ito ang kanyang ginawa ng ating Panginoong Jesus at kanyang ipinarada, no? Ang mga pamunuan at kapangyarihan, ano, ng kadiliman at kanya itong ipinapakita, no? Again in verse 14, blotting out the handwriting of ordinances, ano, that was against us, which was contrary to us, ano, and took it out of the way, nailing it to his cross, no? Muli kong ipaaalala sa nakaraan, ating natunghayan the handwriting of ordinances ay hindi na isulat para sa mga Gentiles people, no? Hindi ito, kundi ito ay para sa mga Hudyo, no? Subalit tandaan, ano? Kung ano man ang katotohanan sa Israel, whatever the truth to Israel, and the law condemning them, it is also applied to Gentiles. May itinuturo ang Romans chapter 3 for both Jews and Gentiles, no? Sila ay nasa ilalim ng kasalanan, no? But ito rin ang sinasabi ng Diyos that God is not respecter of person, no? In Acts chapter 10, no? Makikita natin ng sa panahon ni Cornelius, no? Ni Peter, ano?
Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Wala nang pagkakaiba, no? Walang pagkakaiba. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, no? Kaya ang epekto ng kautusan sa tao ay hindi niya ito kayang tupdin, no? At sila ay nahatulan, no? O sila ay hahatulan, no? At ito ang sinabi sa talata. Ano ba yung sinabi sa talata? That it was contrary to us at kanya itong inalis. At ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus? Nailing it to the cross, no? Kapag sinabi nating nailing it, ito ay ilalagay sa isang permanenteng sabitan, no? 'Di ba yung ipako mo, no, sa dingding, 'di ba? Yun ay isang permanent thing na nakalagay doon, ano, nakasabit, no? So, figuratively, Christ nailed the law to the cross or any ordinances, ano, and destroyed the power of the law. Ito ang kanyang ginawa, no? In Romans chapter 8 verse 3, for what the law could not do, kung naman ang hindi magawa ng kautusan, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of simple flesh. Isipin ninyo na ang Panginoon nandun sa langit nandun ang kanyang glory bumaba siya rito in likeness of a sinful flesh, no? Tayo ay bumaba siya, no? And for sin, sabi niya, condemn sin in the flesh. Sinira niya ang kapangyarihan ng batas, no? At ang negatibong epekto nito sa tao, no? That is, ito yung ginawa ni Jesus nang siya ay napako sa cross and nailing it to the cross, yung mga kautusan, yung mga ordinances na yon, nang kanyang winasak ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ano, ay ipinakita niyang hayagan sa kanila, no, ang kanyang pagtatagumpay, ano. At ang sinasabi sa Romans chapter 10 verse 4 ay ganito. Ano ba sabi niya? For Christ is the end of the law for righteousness, ano, to everyone that believeth, no? So si Jesus, yun ang hangganan ng kautusan. Ito yung hangganan ng kautusan. So, kumbaga, hindi na tayo sa ilalim ng kautusan, ano, sa panahon natin ngayon. So, mayroong isang kwento na ito, hindi naman bawal, ano, na sa pag-aaral natin, just an illustration. Mayroong isang kwento ng dalawang klaseng daan, no? Anyway, ang Panginoong Jesus, there's an illustration about two way, no? The broad way and the narrow way, no? At pipili ang isang passers-by, no? Isang nagdadaan, kung saan siya dadaan, ano? Siya ay huminto at tumingin sa dalawang daan, no? Ang isang daan sa kaliwa ay pinakamaraming proseso, no, ng paglalakbay na kanyang gagawin, no? At ito ang tamang, at sa kanya, ito ang tamang daan para sa kanya na dapat tunguhin, ano? Yung maraming proseso, ito yung ang daan. So, subalit ang problema sa kaisipang ito, madalas maraming naglalakbay sa maling daan, no? Madalas, no? Mali ang kanilang pinatutunguhan, ano? Katulad din sa Matthew chapter so Matthew anong chapter 'yon? 7 ba 'yon? Anyway, makikita natin doon sa aklat ni Matthew, no? Mayroong dalawang daan doon, the broad way and the narrow way. I said na yung broad way, maraming dumadaan doon, ano? Yung narrow way, konti lang yung nakakasumpong, ano? Ayon sa Romans chapter 10 verse 4, ito ay hindi sinasabing mayroong dalawang daan or sangang daan, no? At para bang pipili ka ng isa sa mga ito. Hindi ganoon, no? Subalit hindi ito ang sinasabi ng talata. Hindi ito yung sinasabi ng talata na for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth, ano? Ang hinihingi ng kautusan para ikaw ay papasa, kailangan mamuhay ka ng matuwid, a righteous life. Kaya nga, law for righteousness, no?
But Christ, it is the end, no, of the law to everyone that believeth. Ano? Saan? Doon sa ginawa ni Jesus Christ. Siya ang kumumpleto, no? Siya ang tumapos, no? Dinala niya at ipinako niya doon sa isinabit niya doon sa cross. Kasama niyang naipako doon, ano? Ganon pa man sa panahon natin ngayon, ginagawa itong dalawa ang isang daan dito, no? Ay ang kautusan, ano? Kung iniisip mo, no? Ang isang daan na ito ay kautusan, ano? Ginagawang dalawa ito eh. Kung ang ating dinadaanan ay isa yung sa kautusan, kung iniisip mo na kaya mong tuparin ang kautusan, then you can choose that one, no? Pwede mo itong piliin, no? Pakahirap nun, ano? Mamaya, magbibigay tayo ng halimbawa. Subalit, kung hindi mo kayang sundin ang kautusan, ano? You can choose the other one, which is the grace road, no? Yung isa, law road, no? Ito naman yung grace road. Subalit, hindi yon ang sinasabi ng kautusan, no? Hindi ito. Ano sinasabi? Ang ibig sabihin ng talatang ito, that Christ is the end of the law, ang ibig sabihin, tapos na ang paraan na ipinipilit ng tao, no? Upang siya ay makarating sa langit, no? Tapos na yung ipinipilit na paraan ng tao upang makapagbigay siya ng kaluwalhatihan sa Diyos, no? Tapos na yon. Tinupad na natin Panginoong Yesus, no? I-fulfilled the law, no? Tinapos na niya, no? Ang ibig sabihin, wala nang ibang daan, ano, upang ikaw ay makakarating, no? Wala nang ibang daan. Kaya nga sabi ni Lord, there's no other way, no? Kundi lamang sa Kanya. It is a transdispensational verse, no? Sa Kanya, dahil sa ginawa niya, no? Sa mga work-oriented people, bakit hindi na sila makakarating sa kanilang patutunguhan, no? Dahil ang kanilang daan, it is dead end, no? Dead end. So, ibig sabihin, katulad lamang ng isang dead end na daan, no? Sa mga work-oriented people, work-oriented, ibig sabihin, kailangan gawin nila itong bagay na ito. Mayroong mga requirements, yung mga required para maligtas siya. Yung work, no? Na inaakala nilang daan patungo sa Diyos, no? Ito ay isang dead end. Ito ay isang dead end, no? Hindi putol, no? Hindi tuloy-tuloy, hindi ka makakarating doon, ano? Ayon sa talata, ang kautusan ay literal na binura, no? And nailed it to the cross. Isipin natin ito ang mga nagsusumikap sa kautusan upang maging daan tungo sa kanilang kaligtasan, no? Hindi nila kinikilala, itong mga taong ito, no? Hindi nila kinikilala, no? Ang paraan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanila, no? Once na pinipilit mo na gawin ito, hindi bawal. Ang ibig sabihin, actually, ang akala nila, ang isang mananampalataya, pagkatapos na siya ay maligtas, ang akala niya, libre na siya ng gumawa ng ganito. Hindi ganun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang itinuturo ng kasalanan, but the gospel, ano ba yung pagkasulat doon? Ang biyaya ng kaligtasan na ating tinanggap sa ating Panginoong Diyos, tinuturuan tayong lumayo, no? Lumayo sa mga bagay na o sa mga ungodly things, no? Yung mga bagay na hindi naaayon sa Diyos, no? So, meron tayong talatang ganito, no? Tinuturuan tayo ng Diyos, no? Sa Timothy ba, chapter 2 verses 11 to 12. So, in Romans chapter 7 verse 6, but now we are delivered from the law. Delivered from the law, no? That being dead wherein we were held, no? That we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter, no? Sa lahat ng mga lahi ng mga Hebreo, since the law was given to them, they were delivered from the law.
Bakit parang hiniwalay natin yung mga Hebrew, no? Sa lahat ng mga lahi ng mga Hebrew, since the law was given to them, no? Ano sabi niya? They were delivered from the law. Tayo hindi. We are not delivered from the law dahil wala namang law sa atin eh. Kailan? Ang sabi sa talata, now. Sabi niya, now. Sabi niya, but now we were delivered from the law. Ngayon, so ang sabi sa talata, now, ano? Kung sinasabi ng talatang tayo ay inalis niya sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin, isa lamang dalang patungo sa langit. Bakit daw? Balikan natin para Bakit? Tandaan natin, sinasabi ko lagi na ang mga sulat ni Apostol Pablo, which my gospel from Romans to Philemon, hindi lamang iisa ang kausap ni Pablo, no? Laging mayroon siyang kausap. Pag nakita niyo yung salitang law, it is always referring to the believing Jews, no? Na kumilala sa ating Panginoong Yesus. They are under the law. Dito, kailangan nilang malaman, maintindihan kung ano ba yung kautusan sapagkat sila ay hindi nila naiintindihan itong bagong pundasyon ng pananampalataya referring to the dispensation of the grace of God. Wala silang alam doon. Ang alam nila, kailangan gawin nila ito, gawin nila yung kautusan. Kaya nga, naging matigas ang ulo ng bansang Israel, lalo na yung mga Sadducees and Pharisees, they are keeping the whole law. Yun ang kanilang paraan, ano? But dito, pinapakita ni Pablo that Christ is the end of the law. Blotting out the handwriting of all ordinances, ano? Nailing it to the cross, no? So wala na, tapos na. Pinapaalala niya, no? Sa mga Hudyo yun. Merong sa mga Hudyong mananampalataya dito na ipinapakilala niya, no? Pinapakita niya, ipinapaliwanag niya, no? Tayo ay inaring ganap na walang bayad sa kanyang biyaya, no? Ang salitang true, no? Being justified freely by His grace, true. Sabi niya, dito ay kailangan mong dumaan sa iba. Dumaan ka sa iba, no? Hindi yung natalakay na natin yung by faith, those yung mga circumcision which are under the law, they need na dadaan sila ay they will be justified by faith. Ibig sabihin ng by faith, there is a proof, no? There is a proof sa kanilang pananampalataya na ipapakita nila na ginawa nila, no? Kaya nga sabi ko nga, lagi kong inuulit para maintindihan ng iba na kapatid na hindi pa nakarinig dun sa message na yon. Pag sinabi natin by faith, there is a proof that you are ikaw ay nananampalataya, no? Kaya na gawin mo to. Sino ba gumawa inutos niya ng Diyos na gumawa ng ang tawag dito, yung ark? Gumawa siya. Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Abraham, by faith, inhandog niya ang kanyang anak dahil hinihingi ng Diyos na gumawa siya. Meron siyang faith, no? Meron ang kanyang faith, by faith, ginawa niya. That is the, pag sinabi natin by faith, iyon ipinuprove mo na ikaw ay may pananampalataya. Pag sinabi natin true faith, yung mga uncircumcision, they will justify through faith, no? Through faith. Sa ating Panginoong Yesus, no? Dahil by the faith of our Lord Jesus Christ, no? Kaya nga, for by grace are you saved through faith, and that is not of our self, no? It is the gift of God, not of works. Kaya kailangan hindi required sa atin yung gumawa para tayo ay maligtas, ano? That is true faith. Ang salitang true faith dito ay kailangan mong dumaan sa iba, no? Kanino? Sa ating Panginoong Yesus, no? By the faith of Jesus Christ, ano? Upang ikaw ay makarating sa langit, no? Hindi ka pwedeng dumaan sa isang church, no? Sa church, kailangan member ka, lagi ka pa namang present sa lahat ng gawain, no? Hindi ganun yun, no?
o kaya ikaw ay dadaan sa isang relihiyon, ano? Hindi sa pamamagitan ng iyong loyalty, ano, sa anumang denominasyon, ano? Walang ibang paraan upang makuha natin ang pabor ng Diyos, no? At ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Yesus, no? Sa ating buhay, ano? And when we go through Him, no? At lalabas sa isang tunnel of road of darkness, no? So, maraming salamat kapatid at let me close in prayer. Susugan natin ito in the next at sa ating next meeting. At mag-pray tayo. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong muli na kami ay nakapag-aral ng inyong mga salita at maraming salamat sa programang ito na napaisip mo po sa amin. Maraming salamat through advanced technology na pwede naming makasama ang mga kapatid nasa malayong lugar at kahit sa mansulok ng mundo, Panginoon, maabot itong gawain ito at marami pong salamat sa inyo at bless them at patuloy ko pong dalangin na pagpalain niyo sila ng aking mga kapatid na nakakasama ko sa pag-aaral ng inyong mga salita na binigyan mo ng sila'y binigyan mo ng pagnanais na kami ay lumago ayon sa mga salita mo na itinuturo mo sa amin. Maraming pong salamat sa aking kapatid na nakasama ngayon at sa mga kapatid ko na magbubukas ng paksang ito. Dalangin ko na bigyan mo kami ng wisdom na kami ay maunawaan namin ang iyong mga salita. Marami pong salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin na kami ay nanampalataya, narinig namin ang ebanghelyo na ikaw ay namatay at nililibing at muling nabuhay na kung saan ito po ang aming pag-asa. Maraming pong salamat. Ito po ang aking hiling at dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. So maraming salamat at tignan ko muna itong mga kapatid to greet them. Hikain si Netcam. Net, salamat at ganun din si Brother Ed, si Brother Edgar, si Brother Ramil, at ganyan din si Mrs. kasama natin siya at si Sister Lita, no, nasa ibang bansa, no, pero kasama natin. So maraming salamat at patuloy niyo akong ipag-pray na nawa makapagpatuloy tayo sa ganitong pag-aaral, ano. So muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. I hope muli tayong magpapatuloy makapagpatuloy, ano, sa susunod na araw. And God bless and to God be the glory, no. Okay, bye now at see you again next time.